Paano nga ba natalo ang Barangay Ginebra sa Game 1? Agad ngang tinesting nitong si RHJ ang depensa ni Stephen Holt at ang barangay sa kanya. Dito ay makikita mo na walang double team ang nangyari, kaya one move lang ni RHJ ay iwan agad itong si Holt. Sa pangalawang pagkakataon ay muling sinubukan ang depensa nito, and again, no help defense came from Barangay, enough reason for RHJ to attack again the basket. Kung sa Barangay ay one-on-one ang ginagawa kay RHJ, sa kabila naman ay double team o di kaya ay triple team agad kay Justin Brownlee. Rason para mahirapan makakuha ng easy to si JB. Pagdating naman sa transition ay halos nakafocus lang Ginebra kay RHJ. Halos 3 o 4 nga ang bumabantay sa kanya at nakalimutan na ang mga shooter ng TNT tulad ni Pogoy, kaya naman nagpaulan ng TNT ng 4 na 3 sa first quarter. Isang mismatch pa nga ang nakita ng TNT sa Barangay ay ang pagpasok ng rookie na si RJ Abarientos, madalas ngang iwanan ni Castro ito dahil sa bilis at dahil na din sa experience. Maging si Kim Oren ay kinakain lang ang depensa nitong si RJ. Next game ay kailangan din ay respeto ng Ginebra ang shooting ng isang Poy RM. Makikita mo nga dito na matapos ipasa ni Castro ang bola kay Poy sa 3, ay late na nag-close out si Jepeth, na para bang gusto na lang nila patirahin ito. Kailangan din baguhin ni Coach Tim Cone ang mindset ng isang Stephen Holt na mag-focus lamang sa depensa kay RHJ, kundi kailangan ay umiscore din ito para ma-spread ang depensa ng TNT at hindi laging nakatutok kay Justin Brownlee. Mas mabuti siguro kung first 5 na din ni Coach Tim Cone ng isang RJ Abarientos para makuha o maka-adjust agad ito sa kanyang laro at upang maiwasan na din ang match-up niya kay Jason Castro. Huwag din masyadong magkumpiyansa o mag-base ang Barangay sa kanyang 3-point shooting dahil kung minala sila ay muling matatambakan ang mga ito. Mas okay sana kung attack to the basket ang number 1 option nila para mas madali ang pag-score sa Barangay lalo na kung makakakuha sila ng maagang penalty. Iwasan din ng Barangay ang pakikipagsabayan sa transition sa TNT dahil mahihirapan lalo sila dahil sa height and reach advantage meron ng TNT. Mas effective nga ang set play para sa Barangay kung saan ito ang naging rason kaya nadikit sila sa tan sa bandang 3rd quarter. Ikaw idol, anong adjustment kaya ang dapat gawin ng Barangay sa Game 2?